Maaaring yung iba po sa inyo ay ito ang inyo pong life verse and this is all in line with our theme that I may know Him at sa ating pong pinag-aaralan. At related po ito doon sa ating pong mga previous lessons on how God involved Himself to us at by His creation, mapalangit man yan, lupa at or tao, ay dito po yan naka-inline sa ating pong pinag-aaralan. So if you have your Bibles, Jeremiah chapter number 29 in verse number 11. This is one of great verses or great verse na mababasa po natin sa Bible on how God involved Himself. That's why, wala pong maingay. Para po sa mga dumarating na po, ay sundan nyo lamang po ang ating pong mga ushers at inaabangan kayo ni Sir Rudy para paupuin kayo sa pinakamagandang upuan. Okay? Alright, Jeremiah 29:11. Again, the topic of our lesson ay ito po ay natapos tayo sa nakaraang lesson po natin. Now we will proceed dito po sa another lesson which is designed on purpose. Okay? Designed on purpose. Okay? At ang katotohanan na makikita po natin dito when it comes to the lesson of this lesson designed with purpose is the truth about that we are kept in mind of God. We are kept in the mind of God. And it is good thing to know, brethren, na ngayong umaga alam natin na tayo ay nasa isip ng Diyos. Amen? Amen. Alright, so if you have your Bibles, if you are there, say aloud, Amen. Amen. Sabi po ng Biblia, Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of and not of, to give you an unexpected end." Alright, what a great promise. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. And kayo po, Diyos, ang patuloy po na manguna sa aming pong pag-aaralan ngayon pong umaga po na ito. Thou knowest my heart, O God, I give everything to you. And kayo po ang patuloy po na manguna sa lesson po na ito. At may your name be lifted up sa aming pong pag-aaralan. And just please give us an open heart and an open mind, a good spirit and right attitude to receive your word this morning. Gisingin niyo po ang bawat isa. At bigyan niyo po kami ng attentiveness, Panginoon, as we listen to your word. Once again, please do take care of the people that are still coming in. Patuloy niyo po silang bigyan ng maayos na daloy ng trapiko, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa anumang pong aksidente upang sa gayon sila po ay makasama po namin na makatanggap ng mga pagpapala na inyo pong ibibigay po sa amin. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen? At ngayon po ay katulad ng sinabi ko po sa inyo, ang ating pong pag-aaralan is all about designed on purpose. And it is good thing to know na tayo po bilang isang tao ay designed on purpose. Amen? And sabi ko nga, the truth here na makikita po natin, ang katotohanan na makikita po natin, dito po sa ating pong pag-aaralan na designed on purpose is the truth about how God kept us in His mind. Kung paano po tayo inilagay ng Diyos sa kanyang isip, paano niya tayo inintindi. And as we understood that, syempre, maintindihan natin that we are designed on purpose. Alam niyo po, isa sa mga siguro mga makakaintindi po nito ay ang mga nanay ngayon ay nandito kasama po natin. Diba? Dahil sila ang madalas na naiiwan sa bahay, nagluluto, sila ang nakakaalam ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Okay? At kapag meron kang nakakaligtaan kung saan mo nakalagay, itanong mo sa kanila. Sila ang may mapa ng bahay eh. So, when it comes to the appliances, di ba, mga mothers, are you familiar with you are so very familiar when it comes to the appliances ng bahay. And isa sa mga kinakatuwaan po ninyo, kapag yung isang gamit sa loob ng bahay ay nagagamit ninyo ayon sa disenyo ng bahay, ayon sa disenyo ng gamit na yan. Alam niyo po, si Pastor Hill, ganyan siya. Pag siya ay bibili ng gamit, bibili ng gamit para sa bahay, para sa isang kwarto, sa isang lugar, even dito po sa loob ng church,
ay hindi lang siya bumibili dahil yan ay sophisticated na gamit or dahil yan ay maganda lang sa mata na gamit or dahil yan ay pag meron ka, pag nakita yan ng tao sa loob ng bahay, ay masasabing mayaman ka. No, hindi po siya ganun. Knowing him, hindi siya ganun pag bumibili siya ng gamit. He always buy things with a purpose. Ayon sa kanyang design. Kumbaga, okay, kaya natin to bibilin. Even dito nga po, sabi ko nga, sa loob dito ng church, mapapansin nyo, tad-tad tayo ng monitors. As you look around, bawat dead spot ay nilalagyan po yan ng TV. Nilalagyan natin yan ng monitors. And bago bumili ng monitors ay talagang nandiyan yung pag-uusap, no? Pag-uusap nila Sir Antonio, namin mga media men na kailangan, ito ba talaga, paano ito, bakit natin ito bibilin at kung sakaling kukunin natin, para saan ito? Yan yung laging tanong. And kapag nakita na namin yan na nakalagay dyan and na-serve yung purpose niyan, unang-una, syempre, masaya kami. Kasi minsan, pag nakakabit na yan, nag-uusap kami ni Sir Antonio, minsan kinakabahan kami, minsan nag-iisip kami, ano kaya biglang hindi gumana yan? Ano kaya biglang magkaroon ng problema yan? Ano kaya kung biglang hindi pala yan yung kailangan natin? Although nandoon na yung mahabang proseso ng pag-iisip, mahabang proseso ng pagpaplano, pero pag nakita mo na yung isang bagay na nagamit ayon sa kanyang disenyo, nandoon yung sagad mong kasiyahan. Amen? And nakakatuwa nga dahil sabi nga natin minsan hindi natin ma-appreciate ang isang bagay hanggat hindi natin nagagamit yan ayon sa kanyang disenyo. And alam niyo po ba mga kapatid, ganyan din ang buhay natin. Bilang isang tao, God designed us with a purpose. He designed us with a purpose. Kaya nga, kasiyahan ng Diyos ang makita niya ang isang tao na naglalakad at gumagalaw or namumuhay ayon sa kanyang disenyo. Malungkot ang Diyos, mga kapatid, kapag tayo ay namuhay ng labas sa kanyang disenyo. Kaya nga, yung maalala niyo po, yung katanungan in the book of Genesis chapter number 3. Diba? Balikan po natin yung katanungan po na yan. If you have your Bibles, open your Bibles, no, para hindi tayo madala ng lamig ng panahon. Okay, if you have your Bibles with you, Genesis chapter number 3. In verse number 9. Okay, after the fall of man, ito po ay yung nagkasala na po ang tao. Now, after the fall of man, ang sabi po dito ng Biblia in Genesis chapter 3, verse number 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Okay? Now, kung maalala nyo po, ito po ay pinaliwanag ng ating mahal na pastor dito when he preached about this passage right here. That this is not the question na kung saan walang alam ang Diyos kung nasa ng tao. We do believe that God is an omniscient God. He is a all-knowing God. Amen? So alam niya kung nasan si Adam, kung nasan si Eve. Na ano pong klaseng tanong ito? This is a question of position. Okay? Kumbaga, kung pag-aaralan po natin, ang sinasabi ng Diyos dito, sabi nga ng ating mahal na pastor, nung siya ay nagsalita patungkol dito, this is a question of position. Na kumbaga, kung ililipat natin yan sa ating lingwahe, ang sabi ng Diyos, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkaganyan? It's because binigyan ng command. Okay? Again, ang binigay po ng Diyos in the Garden of Eden to Adam and Eve is a command, not an option. Okay? It is a command. Okay? So, hindi po option. Hindi sila binigyan ng chance na pumili. Okay? Kung kakainin ba nila or hindi. No. Binigyan po sila ng command. Now, since God gave them a command, kaya nga po, in verse number 9, nagkaroon ng gantong question ng Diyos sa kanila. Where art thou? It is a question of position. Bakit? Because this is the time na nakita na ng Diyos na ang tao po ay lumabas sa kanyang disenyo. Okay? Now, if you can remember, in the same account, okay? In the same account, ang sabi po ng Bible po kay Adam, God said unto Adam, nung nilagay niya si Adam sa garden,
Okay, there are two commands, to dress it and to keep it. Okay, that's the only command. So again, sabi ko nga po, all throughout God putting man in the Garden of Eden, wala kang makikitang option. Bakit po? It's because everything is all in the design of God. Kumbaga, kaya kita niliga, kasi alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo for the past previous lesson that we discussed here, brethren, is that yung order of creation. Kung mapapansin po natin, God made everything first para kapag naglagay siya ng tao, alam niyang mabubuhay ang tao at maayos ang pamumuhay ng tao. Kumbaga wala na siyang hihilingin pa kundi ang makasama lang lagi ang Diyos. That is the original design. The design is for the man to have fellowship with God. Amen? That is the design. And also, the design is for God, for man to give back the glory to God, to honor God every day of his life. Now imagine, mga kapatid, before the fall of man, kung gaano kasaya ang tao. Na-imagine nyo po ba yan, mga kapatid? Naiisip nyo po ba yan? Kung gaano kasaya ang tao. Kalain nyo po, no? Hindi ito, this is not fantasy. Okay? Kumbaga, hindi po ito haka-hakang isip lamang. But as you dive deep into the account of Genesis, when God created everything and everything was in order, and God said everything on His creation is good. Now when hanggang pang-5 araw, when God saw that everything was good, eto na ngayon, naglagay na siya ng tao, which concludes His creation with the words, it was very good. Diba? When God saw that everything from day 1 to day 5 of the creation, kasi kailan po lumabas ang tao? Day 6. Okay? Now, when God saw from creation 1, from day 1 to day 5, when God said that everything was good, okay, eto na ngayon. Since everything was good, I will make man in my own image. Akalain nyo po, tinan nyo po kung gaano kaganda ang design ng Diyos. Sabi ko nga po our topic for this lesson is all about design on purpose. On purpose. Minsan nakakasanayan nating English phrases is designed with purpose. Now this time, designed on purpose. Okay, now tinan nyo po. When God created the universe, bago tayo mga kapatid, bago tayo mag-draw ng first breath natin, okay? Meron na tayo po mga kapatid ay nasa isip na ng Diyos. Do you believe that? Amen. Nasa isip na tayo ng Diyos. Kaya tingnan niyo po kung gaano kaganda yung purpose ng Diyos. Okay? The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Hindi hinayaan ng Diyos yan. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And then, here comes the creation. Day 1, day 2, 3, 4, and 5. And God concluded His creation on things inside this earth. Everything was good. Now, since everything was good, He created man into His own image after their likeness. Sabi ko nga po sa inyo, every cattle, every beast of the field, every fowls of the air, creeping thing that creepeth upon the earth, moving things that moveth upon the earth, they are created after their kind. Ibig sabihin, kung yan ay creeping thing upon the earth, the next creeping thing upon the earth is created after their kind. Ibig sabihin, pare-pareha sila ng anyo, pare-pareha sila ng pamamaraan, maliban sa tao. Bakit po? Because we are not created after their kind, but we are created in the image and the likeness of God. Now, sabi ko nga po, after everything was good, concluded, it was good, God created man and put them into the Garden of Eden. Na kung saan, mga kapatid, wala na silang hahanapin doon. Lahat ay nandoon na. They are given a command specifically to Adam. The command was what? To dress it and to keep it. That is a command.
And also, the command is to not touch the tree which is in the midst of the garden, the tree of knowledge of good and evil. So, you can see, brethren, dito po sa ating pong pag-aaralan, for us to understand why we are designed on purpose, it's because God already kept us in His mind. Nasa isip na po tayo ng Diyos, alam na ng Diyos kung ano ang pwede nating kahantungan. Kaya nga hindi tayo mawawala sa isip ng Diyos. Kasi, for the sake of illustration, okay, just for example, halimbawa tanggalin tayo ng Diyos sa kanyang isip, isipin po natin ngayon kung meron ba tayong magandang kakahantungan. Yun nga lang mawala sa isip mo yung isang bagay na ginagawa mo. Even yung mawala lang sa isip mo yung sasabihin mo, asar na asar ka na sa sarili mo, di ba? Ano yung kataga natin? Teka lang, nasa dulo na ng dila ko eh. Ano sabi mo? Akin na, hugutin ko. Di ba? Yun nga lang, makalimutan, mawala sa isip natin yung susunod na step na gagawin natin. Disorganized na yung araw natin sa isang bagay na nawala sa isip natin na gawin. Na imagine niyo po ito. Kung tayo ay mawala sa isip ng Diyos, ano kaya ang mangyayari sa atin? Kaya nga mababasa po natin in the book of Jeremiah, balik po tayo sa ating pong main text. Jeremiah chapter number 29, verse number 11. Ito po sabi ng Diyos, "For I know the thoughts that I think toward you. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord." Notice, mga kapatid, dito po, that God does not say the thoughts that I thought. No, hindi po yan ang sinabi ng Diyos. Hindi po sinabi ng Diyos dito na the thoughts that I thought. Na kung pag-aaralan po natin as if na meron siyang nakalimutan or nakalimutan niya tayo after creation. No, hindi po eh. Ang pagkasabi po dito ng Diyos, mga kapatid, "For I know the thoughts that I think toward you." He says here, the thoughts that I think. Kung pag-aaralan po natin yung phrase po na yan, the thoughts that I think, it is on the present tense, mga kapatid, continuous without stopping. It means, at this very moment, ang ating pong Diyos ay iniisip, ikaw at ako. Up until to this time. Sabi ko nga po hindi sinabi po dyan ng Diyos na, "For I know the thoughts I thought." Hindi siya naka-past tense, kundi naka-present tense po siya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. "For I know the thoughts that I think," without stopping, hanggang sa oras po na ito, hanggang bukas at hanggang sa mga susunod, tayo ay mananatiling nasa isip ng Diyos. Kaya nga po dito, makikita rin po natin kung anong klase, okay, what kind of thoughts ang nasa isip ng Diyos para po sa atin. Okay, what kind of thoughts? Kasi sabi po dyan ng Bible, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord." Okay? Una, na makikita po natin dyan. The first thought na makikita po natin na iniisip ng Diyos para po sa atin is this: they are thoughts of peace. They are thoughts of peace. Ang sabi po ng Bible, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord." Thoughts of peace. Okay? Thoughts of peace. It is not a thought of condemnation. Diba? Hindi po tayo iniisipan ng Diyos ng condemnation, wrath, or destruction. His heart, mga kapatid, para po sa atin bilang kanyang mga anak, is reconciliation and wholeness. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po bilang isang anak ng Diyos, hindi na tayo iniisipan ng Diyos ng mali. Minsan, whether we accept it or not, tayo na minsan ang nag-iisip ng mali sa Diyos. Di ba? Minsan, lalo na kapag hindi tayo napagbigyan sa ating panalangin. My goodness. Talagang nandoon yung pagsisisi ng Diyos. Di ba?
Bakit hindi mo sa akin binigay ito? Bakit ganito ang nangyari sa akin? Sabay kambyo sa dulo. Pero alam kong may plano ka para sa akin. Yun. Lusot. Di ba? Minsan, gano'n na po ang iniisip natin. Pero alam niyo po, maliwanag dito, mga kapatid, sinabi ng Diyos. Since that we are designed on purpose, at ang purpose po na yan ay manatili sa kanyang isipan, hindi na po tayo iniisipan ng Diyos ng condemnation. Pag tinignan ka ng Diyos, there is therefore now no what? Condemnation. Wala nang condemnation sa'yo. Bakit? Which are in Christ Jesus. Bakit po? Kasi kapag tinignan ka ngayon ng Diyos, ikaw, naligtas na tao, ang nakikita ng Diyos sa'yo ngayon is not anymore your sins, but the righteousness of His Son, Jesus Christ. Pag tinignan ka niya, ang imahe na nakikita na ng Diyos Ama ay hindi na imahe ng kasalanan, kundi imahe na ng kanyang anak. Kaya nga, your sins are already forgotten. Wala na yung kasalanan mo. Sabi ng Panginoong Kristo, it is in the depths of the sea. Na sino mang wala na, hindi ko na yan iisipin. Hindi katulad ng tao na pag nagkasala ka, pambira, turn back the time. Pati yung kasalanan ni Magellan, sa'yo pa isisisi. Lahat na sa'yo na ginagawa. Hindi po ganyan ang Diyos. Hindi niya ibabalik at hindi niya isisisi sa atin yung hindi natin pagsunod way back in the Garden of Eden. No, hindi. Because the thoughts na pinapanatili sa atin ng Diyos for us to be kept in His mind is a thought of peace. Now, alam niyo po ba mga kapatid, yung thoughts of peace na yan, notice the verse, thoughts of peace. Kung saan po tayo nadadala niyan, nadadala po tayo niyan sa contentment in life. Yan po ang naibibigay po sa atin ng thoughts of peace ng Diyos para sa atin. Na kahit ano pang mangyari dito, you are at peace with God. It doesn't matter kung magkagulo man dyan sa kabila, magkagulo man dito sa kabila, ano man ang mangyari sa ibabaw ng lupa na ito, you will remain at peace with God. At kapag ikaw, ako po ay naniniwala mga kapatid, na kung meron man tayong gugustuhin sa ating buong buhay, ayan na po yung magkaroon tayo ng kapayapaan sa Panginoong Kristo, sa ating pong Diyos. Amen? So they are thoughts of peace, not of condemnation, not of wrath. Okay? Now, minsan nami-misinterpret po natin yung wrath. Okay? We are not subject to the wrath of God anymore. Bilang isang taong nakakakilala po sa Panginoong Kristo, bilang isang miyembro ng pamilya ng Diyos, we must not forget that we are not subject anymore to the wrath of God. Na ano na po ang nangyayari sa atin? Kung hindi na po ako subject, sir, sa wrath of God, bakit minsan ganito na po ang nangyayari sa akin? Ganito po ang nangyayari sa akin. Before you conclude that that is the wrath of God, check mo muna, did you really obey what God said? Di ba? Bakit po? It's because sometimes yung wrath na sinasabi po natin, it's just the consequence ng ating hindi pagsunod sa Diyos. It is more on reproof. It is more on chastening. Mga kapatid, bakit? Dahil hindi na tayo subject sa wrath ng Diyos. Dahil ayaw na ng Diyos na mapapahamak tayo. Now, what God is doing is that kapag meron tayong ginawang mali, normal na i-correct tayo like a father and a son. Tama? Diba? Kapag ang isang anak ay nagkamali, i-correct ka ng magulang. Normal yan, mga kapatid. Di ba? Normal yan na kapag tayo ay nagkamali, kino-correct tayo kasi nga nagkamali para maitama. Now, yan po ang nangyayari. It's because of the reason kung bakit po sinabi ito, para hindi tayo malito sa ating pong isipan at iisipin natin that when God reprove us, ay ang nasa isip natin, wrath ng Diyos. Sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid, hindi natin kaya ang wrath ng Diyos. Hindi natin kayang i-contain sa ating sarili ang wrath ng Diyos. Kung tayo, alam nyo, isa yan sa dapat po nating pasalamatan sa Diyos, that we are not subject anymore to His wrath. We are subject to His glory. Yan ang kagandahan na dapat po natin makikita. One of the reason of that is because thoughts of peace ang nasa atin. Ang iniisip ng Diyos para sa atin is just a thought of peace.
Thoughts of peace, hindi condemnation, hindi wrath, at hindi po destruction. Yung puso ng Diyos para po sa kanyang mga anak, mga kapatid, is all about reconciliation. And we are all a witness of that. Amen? Yung puso ng Diyos, ang gusto lagi ng Diyos, tayo ay magkasama-sama sa kanyang presensya. Kasi kung hindi po, kung ang Diyos ay walang heart of reconciliation at hindi siya nag-isip ng peace towards us, walang John 3:16. Walang John 3:16. Pero isipin niyo po mga kapatid, the only begotten Son, hindi mo isusugal yan kung ikaw, on old illustration mga kapatid, behind this pulpit, your only begotten Son, sige nga, ibigay mo yan sa tao. Alam mo na bago mo yan ibigay sa tao, alam mo kung ano mangyayari sa kanya. Alam mong kukutsain siya, alam mong duduraan siya, alam mong sasabihan siya ng mga hindi magaganda, alam mong ibibitray siya, alam mong ipapako siya. Alam mo lahat yan, alam mong hindi siya papaniwalaan. But still, God gave us His only begotten Son because God has an heart of reconciliation. Ayaw ng Diyos na hindi kayo dalawa magkasundo. Kaya dapat ngayong umaga, magkasundo na rin kayo. Di ba? Ayaw ng Diyos na may kaaway siya. Di ba? Bakit po? It's because yan nga yung nasa isip ng Diyos. Designed on purpose. That is one of His purpose for us. Yung tayo ay laging magkasundo sa Kanya. Lagi kayong may sweet fellowship ng Diyos. Thoughts of peace, another one. Sabi ng Bible, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil. If you have your Bibles, look at your Bibles. Na po, and kung may pa-flash natin yung yan. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of, praise the Lord, amen? Not of evil. Alam niyo po, mga kapatid, kapag ang buhay natin, ito po dapat po ninyong tandaan. Kapag ang buhay po natin ay dumaan ka dun sa sinasabi mong season of trials. Kumbira, season, no? Big sabihin, ilang episode yan? 22? Di ba? Kapag ang buhay mo ay dumating doon sa sinasabi mong pagsubok, minsan, mga kapatid, sinasabi natin, katulad ng sinabi ko, nabanggit ko na po ito kanina, minsan sinasabi natin, it can be easy for us to say within ourselves and believe that God is against us. Kumbaga, parang sinasabi natin, bakit pa kasi nangyari sa akin ito? Bakit kaya ito yung nangyari sa akin, ito yung pinapanalangin ko, pero ito yung nangyari sa akin. Diba? Minsan, ang sabi ko nga, ang sisi na natin ay nasa Diyos. But let me remind you that the Bible says, God said on this particular verse, Jeremiah 29:11, the thoughts of God is not the thoughts of evil. They are not of evil. Pero makikita po natin dito, yung kaisipan po ng Diyos para po sa atin ay para lang lagi sa maganda. Alam niyo po, para makuha po natin yung lesson po dito sa not of evil na sinasabi po dito ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ayaw ng Diyos na mapahamak ka eh. Now, since na ayaw ng Diyos na mapahamak ka, kapag dumating ka doon sa punto na sinasabi mong dumadaan ka sa ganito, dumadaan ka sa ganyan, just try to think. Sabi nga ng ating mahal na pastor noong Wednesday night na magkausap po kami sa office, sabi niya, diyan mo ngayon patunayan, Maki, na meron kang Diyos. Kapag dumadaan ka sa ganyan, alam nyo, magandang reminder po yun. Kapag dumadaan kayo sa sinasabi ninyong trials, sa sinasabi ninyong pagsubok sa buhay, kapag dumadaan kayo sa seasons of trials with episodes, di ba? Diyan natin yan yung tamang pagkakataon na mapapatunayan natin na merong Diyos. Kaysa isisi mo yan sa Diyos, kung balikan tayo ng Diyos, sabihin ng Diyos, ikaw tong hindi sumunod. Ito yung sabi kong gawin mo. Ito yung ginawa mo. Ngayon napahamak ka, sa akin ang sisi. Kung ganyanin tayo ng Diyos, mga kapatid, ano kaya ang mukhang maihaharap natin sa Diyos?
Because we know the fact that God is not thinking of any evil things para po sa atin. Kaya nga, from way back in the Garden of Eden, God already gave us a command, not an option. Kasi kapag option ang binigay niya sa'yo, masusunod. Yun nga lang, command ang binigay ng Diyos, hindi pa rin sumunod yung tao. How much more kung binigyan niya tayo ng option? Kaya nga, command ang ibinigay niya in the Garden of Eden, it's because ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Kaya command. And the Lord God commanded them. Yan po ang sabi ng Bible. It is a command, it is not an option. Para mawala ka na ng option na pumili ng tama at mali, kundi ang pipiliin mo na lang is to obey the command, to choose and to do what is right. Yan po ang binigay sa atin. Bakit po? It's because the Bible says, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, it is thoughts of peace and not of evil." Hindi kasamaan, hindi para mapahamak ang tao, kundi para laging ma-avoid ang kapahamakan. Kaya nga, bago pa tayo, whether we accept it or not, bago pa tayo mapahamak, alam natin na nandiyan dyan na ang Diyos. Bago ka mag-decide at mag-conclude na ito yung gagawin ko, alam mo na, nasinita ka na ng Proverbs. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, that's my challenge to you. Tingnan mo ngayong araw na ito kung ano ang iisipin mo, ano ang gusto mong gawin na naaayon sa'yo. If you read the book of Proverbs and understand the book of Proverbs dated July 26, alam mo kung ano ang gustong ipagawa sa'yo ng Diyos. Diba? Bakit po? It's because iyaan ang isa sa mga pamamaraan ng Diyos para malayo dahil hindi na siya nag-iisip ng kapahamakan sa atin. Kalaay mo, binigyan niya tayo ng daily guide. Meron tayong salita ng Diyos na bit-bit natin araw-araw. Kaya wag po natin kakalimutan ng Bible natin. Kahit saan tayo magpunta, sa mga estudyante, wag mong kakalimutan ng Bible mo. Ilagay mo lagi yan sa bag mo. Much more, bit-bitin mo yan. Let your classmates know that you have a guide every day. Bakit hindi ka nakakapag-isip? Tingnan nyo na lang yan sa mga nangyayari sa eskwelahan. Kagabi, nagkikwentuhan po kami ni Sir Vince at yung isang school doon ay talagang pinauwi lahat. It's because of another threat. Threat dito, threat doon. Lahat na lang. Bakit? Kasi nga po, they don't have this kind of guide in their life. Pero tayo bilang isang anak ng Diyos, the good thing about this is we are designed on purpose. And the purpose is to live godly in this present wicked world. Paano mangyayari yan? Hindi ka iisipan ng Diyos ng mali, hindi ka iisipan ng Diyos ng kapahamakan, kundi bibigyan ka niya ng isang bagay na makakabuti sa'yo. At ito po yan, yung gamit natin araw-araw. Lastly, they are thoughts of peace, they are not of evil. And lastly, to give you an unexpected end. Yung thoughts ng Diyos sa atin, mga kapatid, they are thoughts of peace, they are not of evil, and lastly, they lead to expected, not unexpected, but expected end. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos nung nagsimulang magtrabaho po sa ating pong buhay, hindi tayo iniwanan ng Diyos na bitin. Kumbaga, are you familiar with the word stranded? Diba? Lahat po tayo familiar sa word na stranded. Amen. Diba? Yan ang isa sa mga ayaw nating mangyari. Lalo na kapag ikaw ay lilipad. Diba? Kapag ikaw ay nasa airport. Kapag na-stranded ka sa airport, my goodness, naalala ko sila Pastor Hill, Pastor Bernard, nung papunta ata silang Mindanao nang kundi po ako magkamali. Hinatid ko sila early morning, 5:45, nasa Terminal 3 na po sila. Nakaalis sila ng Terminal 3, 11 o'clock ng umaga. Ang layo. Ang layo ng kanilang delay. So na-stranded sila. Sabi nga, hindi man sila, although nasa isip na ng ating mahal na pastor na bumalik muna dito, but they cannot conclude kasi baka mamaya, pabalik na kami dito, biglang mag-boarding doon.
So, magkakaroon pa ng problema. Yan ang pinakaayaw po natin mga kapatid. Yung tayo ay mas stranded along the way. Pero alam niyo po ba, ang Diyos ay hindi po tayo kinreate tapos may stranded lang tayo. No, hindi po yan ang ginawa po ng Diyos. He has an intended destination for us. Meron pong intended destination for us. And that intended destination is our eternal hope one day to be with Him. The divine future na kung saan mga kapatid, it is already designed and ready for you. Diba? Kaya nga may awitin tayong this world is not our home. We're just a passing through. Pansin nyo po yung awitin po na yon, hindi po naputol sa passing through. Kasi kung mapuputol yun sa passing through, saan ka pupunta? Di ba? This world is not our home. We're just a passing through. But ano po sabi nung kasunod? Our treasures are laid up somewhere beyond the blue. Di ba? Kaya nga po ganun yung awitin na yun. It's because we have an intended destination. And that intended destination is expected na po yan, na yan ang dulo natin. One day to be with the Lord our God. Kaya nga yan yung sinasabi ko po sa inyo ngayon. This lesson is all in line with our year theme that I may know Him. Kaya nga tinuturuan po tayo dito ng ating mahal na pastor through his message na hindi lang tayo basta papasok dito sa simbahan, kundi nandoon dapat yung mindset natin, our eagerness to know Him more. Yes, it may be ilang taong ka na dito sa simbahan, matagal ka na dito sa simbahan, matagal ka na sa gantong klaseng larangan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi po yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan is kung gaano mo kakilala ang Diyos. Kasi alam niyo po ba kung bakit? It's because of the reason na maaaring marami ka nang ginagawa para sa Diyos, but if you did not really know Him, hindi mo maiisip tong talata na to. Hindi mo maiisip yung Jeremiah 29:11 na ang bira may ganito palang kaisipan ang Diyos para sa akin. Diba? It is a wake-up call for us this morning, mga kapatid, through this lesson by God's grace, na I hope ay nagising ko po kayo sa katotohanan, na minsan nakakalimutan na natin na may ganito palang isip ang Diyos para sa akin. Because whether we accept it or not, the truth of the matter is, ang nananatili na lang sa isip natin, mga kapatid, ay yung naiisip natin. Hindi na natin minsan naiisip yung naiisip ng Diyos sa atin. Kaya nga ang nasusunod madalas is yung naiisip natin. Pero kung iisipin lang natin, mga kapatid, na may gantong isip ang Diyos para sa atin, maaayos ang ating pag-iisip, maglalakad tayo ng maayos, at masaserve natin yung design natin on purpose. Amen? I hope I've been a blessing po sa inyo ngayong pong umaga. Tayo po lahat ay magsitayo, tayo po ay manalangin. Let us close our eyes and let us bow our heads. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa lesson, sa aming pong Sunday School lesson na natapos. Thank you, God, for giving us this lesson. Salamat po na kayo po ang patuloy po na nanguna. Holy Spirit, thank you for flowing through me and for making me a blessing. And I do believe and I hope and I pray that I've been a blessing sa lahat po ng mga nakapakinig. Continue to bless our whole service, O God, and continue to bless everyone na nandito po, Panginoon, sa inyo pong bahay panambahan. All the glory belongs to you. Give us a great singing. In Jesus' name we pray. Amen. Did you get something from our Sunday school? Amen. Amen. Remain standing.